Mga kababayan, parang biglang lumindol sa Senado. Si Jesus Escudero, ang ating keso, biglang inalis bilang Senate President. At ang kapalit, si Tito Soto ulit. Ano ito? Eat Bulaga Rerun? Kamusta kayo dyan sa Dubai, United Arab Emirates, Toronto, Canada, at Sydney, Australia? Kung ikaw ay isang kabataan o OFW na galit sa political games, itong video na ito ay para sa iyo. Sasagutin natin, bakit nagulat ang mga kaalyado ni Cheese? Ha? Sino ang tunay na nasa likod ng kuna ito? At paano ito nakakaapekto sa atin mga kaibigan? Okay ha, nung September 8, 2025 ha, sa gitna ng Senate session, biglang nag-motion si Mig Subiri na ideklarang vacant ng ang posisyon ni Cheese Escudero. Grabe no? Parang Squid Game elimination round. Pero teka, bakit? Dahil daw sa flood control scandals at delay sa impeachment ni VP Sara Duterte. Pero sa video na ito, ipupush natin ang side ni Cheese na siya ay biktima ng demolition job mula sa mga oportunista tulad ni Tito Soto at allies niya. Para sa mga kabataan sa Quezon City, Metro Manila, Philippines at OFW sa Riyadh, Saudi Arabia, Jeddah, Saudi Arabia at Hong Kong, mahalagang malaman natin ang totoong kwento para hindi tayo maloko ng political drama. I-like at i-subscribe at i-share na agad sa mga kaibigan mo sa Los Angeles, California, US, Abu Dhabi, United Arab Emirates at okay Ayan, sa mga taga-Singapore dyan, mga kaibigan, maraming salamat at mag-super thanks na rin please para suportahan ang content natin. #WalkWithLan para mas marami pang ganitong hard-hitting content. Una, i-recap natin. Okay? Naka-mute ba yun? I-recap natin ang timeline. Favoring Cheese, syempre, no? Pangalawa, i-criticize natin ang mga allegations at depensa. Pangatlo, tignan natin ang epekto sa kabataan at OFWs habang Pangatlo, tignan natin ang epekto ng kabataan sa kabataan at OFWs habang sinisiraan ang Soto Camp. Panghuli, hot take, bakit si Cheese ang tunay na bayani dito? Tara, simulan natin mga kaibigan sa Doha, Qatar, Milan, Metropolitan City of Milan, Italy at Calgary, Canada mga kaibigan. Yan, imaginein mo si Cheese Escudero, re-elected lang noong July 2025 bilang Senate President with 19 votes. Parang siya ang bagong hero ng Senado, focus on reforms at transparency, pero boom, no? September 8, 2025, sa gitna ng hearing tungkol sa flood control projects, biglang si Tito Soto ang dating Senate President na parang laging bumabalik tulad ng bad habit. Nakuha ang 15 votes para palitan si Cheese. Parang teleserye na ang probinsyano na hindi matapos-tapos, pero this time si Cheese ang bida na pinatalsik. Ang mga kaalyado ni Cheese tulad ni Alan Cayetano, Jinggoy Estrada at Bongo ay nagulat. Hindi nila alam bakit pinalitan si Quezon. Ayon sa reports, 15 senators ang bumoto kay Soto, kabilang sina Ping Lacson, Mig Subiri, Risa Hontiveros at iba pa. Pero teka, bakit ngayon lang? Dahil daw sa 30 million pesos donation mula sa Centerways Construction kay Cheese Escudero noong 2022 elections. Hala, parang sinasabi nilang corrupt si Cheese, pero bakit hindi nila tinarget ang iba pang donors? Okay. Si Cheese ay nagsabi na ito ay demolition job mula sa House at tama siya. Ang budget insertions na 142.7 billion pesos para sa 2025 flood control ay normal na proseso sa Senado. Walang ebidensya na ghost projects talaga. At si Cheese ang nag-iimbestiga pa lang, no? Samantala si Soto at allies niya, oportunista. Si Soto na dating Senate President from 2018 to 2022, biglang bumalik. Parang gustong kontrolin ulit ang Senado para sa sariling agenda. Maybe para protektahan ang administrasyon o distract from bigger scandals like VP Sara's impeachment. Bakit siya ang pinili? Dahil experience daw. Pero sa totoo lang, parang power grab lang ito mga kaibigan.
Okay ang vote 15 para kay Soto, 9 para kay Cheese. Pero ang minority block ni Cheese ngayon ay sina Cayetano, De La Rosa, Estrada, Go, Marcoleta, Amy Marcos, Padilla, Villanueva ay ang tunay na fighters for due process. Shout out sa mga kababayan natin sa Damam, Saudi Arabia, San Francisco, California at Winnipeg, Canada. Hindi ba kayo naiinis sa ganitong political opportunism? Hoy, Tito Soto, parang ikaw ang tito ng Itbulaga na laging may punchline. Pero dito sa Senado, ang punch ay sa mukha ni Cheese. Bakit biglang ku? Para raw protektahan ang Senate integrity, sabi ni Soto. Pero seryoso, ito ba ay para takpan ang failures nila? Si Ping Lacson at Subiri, parang sidekicks ng gustong mag-shine, pero sa expense ng isang leader na tulad ni Cheese na nagpo-focus sa real issues tulad ng budget for education at OFW protection, mga kaibigan. Parang meme, no? When you can't win fair, just coup. I-comment nyo sa baba, mga kaibigan sa Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia, Edmonton, Canada at Honolulu, Hawaii, USA, mga kaibigan. Ang mga akusasyon kay Cheese, una, ang 30 million pesos mula kay Lawrence Lubiano ng Centerways na top contractor sa DPWH flood projects. Ikalawa, delay sa impeachment trial ni VP Sara. Pero teka, ito ay exaggerated. Walang direktang ebidensya na involved si Cheese sa anomalies. Ang donation ay legal at marami pang senators, ibang senators ang may ganitong donors. Bakit si Cheese lang ang target? Dahil siya ang Senate President na hindi sumusunod sa script ng iba. Si Soto at allies, meanwhile, ay hypocritical. Si Soto mismo ay may history ng controversial stances tulad ng anti-reproductive health bill noon na hindi youth-friendly. Si Cheese ay matatag. Tinawag niyang unfounded claims sa mga ito at sinabing ang budget amendments ay para sa bayan, hindi personal gain. Tama siya, walang blank items at siya ay nag-iimbestiga palang sa Blue Ribbon Committee, samantala si Soto biglang nag-vow to fight corruption pero bakit hindi niya ginawa noon? Parang siya at ang kanyang black Lacson, Subiri, etc. ay gustong kontrolin ang narrative para sa 2028 elections. Okay, ito ay power play, not justice. Para sa mga kabataan, no, sa Cebu City, Cebu, Philippines, at OFW sa Las Vegas, Nevada, USA, kailangan natin suportahan si Cheese na tunay na advocate for transparency. Sa isang banda, may smoke pero walang fire. Okay, kay Cheese, ito ay smear campaign. Sa kabilang banda, si Soto at allies ay ang tunay na suspicious. Bakit biglang 15 signatures? Parang orchestrated ni Presidente Marcos o iba pang forces para alisin ang isang independent leader. Si Cheese ay biktima habang si Soto ay oportunista na parang laging ready for comeback. Special, no? Shoutout sa mga viewers sa Mandawi City, Cebu, Philippines, Valenzuela City, Metro Manila, Philippines at Doha, Qatar. I-share nyo ito para ipaglaban ang katotohanan. Okay para sa Gen Z at Millennials sa Davao City, Davao del Sur, mga kaibigan at Makati City, Metro Manila, Philippines, ang ouster ni Cheese ay masama. Siya ay nagpupush for youth issues tulad ng better education budget at labor rights. Ngayon, under Soto, baka mas focus sa old school politics na hindi nakaka-relate sa struggles nyo tulad ng job scarcity. Parang si Soto ay boomer vibes, no? Habang si Cheese ay fresh at relatable. Okay, para sa mga OFW sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, Singapore at Toronto, Canada. Ang ganitong coup ay nakakaapekto sa remittances nyo. Kung may instability sa gobyerno, mas lalong mahirap ang ekonomiya. Si Cheese ay supportive ng OFW protections, pero si Soto at allies parang gustong maging administration puppet na maaaring ignore ang issues tulad ng remittance fees o repatriation. Okay, ito ay betrayal para sa bayan. Hoy, Soto Black, parang kayo ang villains, o kontrabida sa manihis, stealing the Senate throne, habang si Cheese ang profesor na may plan para sa bayan. Ano kaya ang susunod? I-comment mga kaibigan sa Jeddah, Saudi Arabia, Sydney, Australia, at Milan, Metropolitan City of Milan, Italy. Okay si Cheese at allies niya ay ang tunay na nanalo morally. Silang nagre-resist sa opportunism. Si Soto, power-hungry veteran na maaaring distract from real corruption. Sa US at Canada, ganito rin ang politics pero sa Pilipinas, mas dramatic. Si Cheese ay tulad ng independent leaders na pinapatalsik ng establishment, mga kaibigan. Okay.
Si Cheese ang bayani ay si Soto ay temporary king. Bantayan natin mga kababayan sa Riyadh, Saudi Arabia, Hong Kong at Los Angeles, California, USA. Ang ouster ni Cheese ay demolition job. Siya ay inosente habang si Soto at alay siya ay oportunista para sa kabataan at OFW sa Dubai, United Arab Emirates, Toronto, Canada at Cebu City, Philippines. Laban tayo para sa katotohanan. I-like, i-subscribe, i-share sa mga kaibigan sa Singapore, Abu Dhabi, United Arab Emirates at Sydney, Australia. Mag-comment sino ang susunod na target. Mag-super thanks para sa hashtag #WalkWithLan. Salamat. Stay woke mga kababayan sa Doha, Qatar, Milan, Metropolitan City of Milan, Italy at Calgary, Canada. Hashtag #WalkWithLan para sa Pinoy Youth at OFWs. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.